mapagpalang araw po sa ating lahat. Meron tayo dito gagawin isang automatic washing Whirlpool. So tingnan natin kung yung resulta ng ating pag-test. Whirlpool washing machine. Yan ang kanyang model. Ang sabi po ng ating minamahal na customer ay bigla na lang daw po itong tumigil. Yan lang nga po dito para patingnan sa atin. So ito nga po siya. At yan ang kanyang loob. Medyo may katigasan . So titingnan natin sa bandang likuran. Ang sabi nga po ng ating minamahal na customer ay may ginawa daw dito. Yung isang pinagawa ng minsan. At meron siyang inilagay na pyesa. Hindi niya daw alam kung ano daw yung pinalitan. Basta ang sabi po daw sa kanya may pinalitan sila. So ang una natin gagawin dito ay susubukan natin siyang pandarin. So testingin natin yung kanyang spin kung gagana siya. Ayan. Nakalagay siya dito sa spin. So i-on natin. Yun. Tingnan natin kung gagalaw yung kanyang drum. So hindi siya gumana. I-off na natin. So ipapatong natin siya dito sa ating operating table. Yan. Sinapina natin siya ng basahan para hindi siya bagasgas pagka ipinatong natin. So tinignan natin yung kanyang bandang likuran. At nakita natin, ayan, pinalitan ito. Itong capacitor na to ang kanyang pinalitan. Yan. So sinabitan natin siya ng ammeter. At kung mapapansin nyo yung kanyang capacitor, yan ay itinalip niya. Masking tape. Yan siya. Titingnan natin kung gagalaw tong kanyang drain motor. Pag ino natin, titingnan natin kung gagalaw to, itong lugar na to. Yan. Yan, yung lugar na yan. Kung babatak siya, mamaya pagka pinandar natin. So, yun ko dun sa kanyang board. So, yun. Gumalaw siya. Yan, oh. Gumalaw. Tingnan natin yung kanya magiging amperahe. So yun, high ampere. Ayaw niyang umandar. High ampere siya, yan, 2.6. So dahil nga sa siya ay ampere, ang gagawin natin ay titingnan natin itong kanyang capacitor na 10 microfarads. Tingnan natin kung papasok siya sa ating qualification. So puputulin natin siya rito sa lugar na to. Yan. Yan. Chichikin natin tong capacitor na to kung okay pa to, hindi na. Isisit lang natin siya sa microfarads yung ating tester at titingnan natin kung papasa siya sa ating qualification. Dahil nga siya ay 10 microfarads, kailangan makuha niya yung 10 microfarads din dito sa ating tester. Yan. Yan. So masyadong mababa. Nasa sabihin natin 3. So ibig sabihin bagsak siya. Dapat nasa mga 10 yan. So papalitan natin yung capacitor na yan. So meron tayo ditong capacitor na galing din to sa washing machine. Ayan, original yan. Ayan, 10 microfarads din siya. So titingnan natin kung anong resistance nito at ilang microfarads ang makukuha natin sa ating tester. Yan. Sit natin to sa ating tester sa microfarads niya. Yun. Yan. Saka natin isubok dito sa ating. So yun. 10.8 o 10.9 pa nga. Subukan natin. Pasok na pasok siya. Yan. Nilagay natin dito sa lugar na to at ating siyang paandarin. Yan. Papaandarin ulit natin. Titingnan natin to. Yan. Yun, bumatak na siya. Yan, bumabatak siya. Ayan. Tingnan natin dito. Ayun, nakita natin. Medyo, ayan, okay na.
Yung maganit siya. I-adjust natin tong kanyang setting dito. 1, 4, yan, hanggang 5 tons tayo. Bale, itong lugar na to, ito yung ating pinihit. Yan, yung lugar na yan. Yan. Pinihit natin ng 5. Yan. Sa kinalawang yan, kailangan ko pag gumamit ng martilyo para lang may adjust ko. So hihigpitan natin tong kanyang belt para kumapit siya. Dahil nga sa madulas, so hihigpitan natin ng konti ito para hindi siya dumaplis. Kumpirmadong capacitor, ipinex natin dito yung ating pinalit na capacitor. Yan. At papaandarin uli natin. Nabitan uli natin ang ammeter para makita natin yung kanyang amperahe. So yan, okay na. Pati tension ito. Yan. Andarin uli natin. Yun. Bumatak na siya. Yan, oh. So tingnan natin yung kanyang motor kung andar siya. Ayun, maganit yata. Ayan, oh. Napansin natin medyo may kaganitan siya. Ayan, oh. Ayan, oh, nahihirapan yung kanyang compressor, yung kanyang motor. Pansin natin na para may kalawang yung lugar na yon. So langisan natin. Ayun. Yan. Ikot-ikutin natin. Ayun, lumuwag na, oh. Ayan, oh. Lumuwag na niya. So yan. So binalik natin to, pinigpitan na natin itong kanyang lock. Yan, para masubok natin. Ito na siya ngayon. Yan, oh. Madulas na siya. Hindi katulad kanina na napakaganit. Yan, napipihit na. So papandarin natin yan. Napansin ko lang na yung guard niya rito, yan, dapat may guard pa dito yan eh. Kaya lang kinalis sila, hindi na nila ibinalik. Yan. Yun ang sinasabi natin doon sa ibang nagagawa. Kung halimbawang hindi nyo nagawa, pakibalik nyo naman yung mga pyesa para hindi naman kawawa yung ating minamahal na customer. So yan, tinihiwalay natin yung kanya motor at yan, okay siya. Nakakakuha tayo ng 0.7 amperes. Okay na yung pinalitan natin na capacitor nitong wash motor natin. So dahil nga sa ayaw pa rin siya umikot at matigas, bubuksan natin siya rito. Ilalabas natin itong kanyang drum. Tanggalin muna natin itong kanyang screw rito sa lugar na to. Binabaran lang natin ng WD-40 kasi medyo may katigasan. Ayan. So tanggalin natin yung mga metal screw rito para mailabas natin yung kanyang drum. Bali magkabila niya. So tanggalin natin itong 4 na metal screw rito sa pinaka cover niya. Ayan. Ayan. Tanggalan natin lahat yan hanggang dito. Ito. So tanggalan natin. Yun. So kakalasin natin to, titingnan natin yung sa loob niya, baka mayroon siyang bara, kaya kakalasin natin tong 4 na bolt na to para may labas natin tong kanyang drum. Yan. So yan, kalasin natin yan, tapos tanggalin na rin natin tong washer nya. Ayun. So ang gagawin natin, uga-ugain lang natin bago natin itataas. Ayan, bigat. Ayan. Ayun. Ayan. Nakita natin may nakalagay na medyas ito. Ito ang malamang na umiipit dyan, kaya naglalak. So langisan na rin natin itong lugar na yan. Yun. Okay na. So yan, pinaandar natin siya. Ayun. Ayan, oh, paandar siya, oh.
Nakita natin yung kanyang spin. Ayun, oh, tumigil. Ayun. So ibabalik na natin yung drum at aandarin na natin ng diretso. I-off natin dito. Yan. So yun, ibinalik natin yung drum. Ilagay natin yung kanyang spacer dito. Yan, bago natin ilagay itong kanyang mga metal screw. Yan. Ilagay na natin lahat itong apat na kinalas natin. Sisigpitan natin siya para may balik natin yung kanyang pulsator. Yan. Tapatan lang paghihigpit. Yan. Upya. Okay na. Ibalik natin itong kanyang pulsator na kinalas natin kanina na talaga namang bago natin nakalas ipaiyakan. So yan. Kita naman natin dito. So yun, okay na. Binalik na natin yung kanyang apat na metal screw. Higpitan na lang natin. Yan. Okay na. Naisarado na natin yung kanyang takip. Papaandarin na uli natin. Titingnan natin kung ano naging resulta ng ating ginawa. Higpitan lang natin siya ng ammeter at paandarin natin siya. So, yan. Punta tayo sa spin. Yun. Tapos i-on natin. Yan. Titingnan natin kung iikot siya. Ayun. Umiikot na. Ayan, oh. So, okay na yan. Ayan. Umiikot na. Ayan, oh. Ayun, nag-spin na. So, nakakakuha tayo ng 1.0 amperes. Yan. Yan. Magdidire-diretso na yan. Ayan. Nagdire-diretso na siya. Okay na. Yun. Yan, tuloy-tuloy na, oh. Yun, okay na. Nag-spin na siya. Natin. So, paglalabahin natin para makumpleto ang detalye natin. Yan. Andarin uli natin. Sabit itong ating ammeter. Plug natin. Yan. Tapos paglalabahin natin. Yan. Magwawash tayo. I-program natin siya sa delicates. Yan. Tapos wash. Yun. Yan. Nakalo lang yung tubig natin. Yun siya, yun. Yan. Yan. Ilalabas na. Okay na yan. So, susurkatin na natin. I-off muna natin. At atin siyang i-spin agad para so yan, i-off natin, i-spin na natin siya para madali tayo. Ilagay natin sa spin, ayan. Yun. Hintayin lang natin ubos ang tubig na inilagay natin para makita natin kung mag-i-spin na siya. So yan. Magsimula na siyang mag-spin, ayun. Maandar na siya, yan. So okay na yan. So yan siya. Ayun. So yun, okay na. So yan po natatapos yung ating ginawa na ito, isang Whirlpool. Maraming salamat pong muli sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga video. At nawa po'y ang biyaya at pala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Nawa po'y palagi niyo po akong suportahan sa aking mga videos. Paki-subscribe po at paki-like na rin at paki-share na rin po. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless po.